Pagkaraan ng 2 araw ay bumisita ang ating bida sa Administration Building ng Magic University. Ipinaalam niya sa kanilang dean at principal na matagumpay raw ang ginawa niyang donation drive, nakatanggap nga raw sila ng suporta mula sa 1,668 alumni ng iba't ibang industriya. Ang total nga raw ng donasyon na kanilang nakolekta ay 3.68 billion. Sinabi ni Dean Huang Jing na suportado raw niya nung una ang donation drive na pinlano ng ating bida. Pero marami nga raw siyang natanggap na reklamo mula sa mga alumni ng kanilang universidad. Inirereklamo nga raw ng mga ito ang plano ni Fang Ping na pupuwersahin nito ang ilang mga estudyante na pumasok sa loob ng catacombs. Sinabihan ni Dean Huang Jing ang ating bida ng labag nga raw sa kanilang patakaran ang ginawa nito. Tumugon si Fang Ping nang wala naman daw siyang nilalabag na patakaran. Bilang presidente nga raw ng Martial Arts Society ay may karapatan na rin siya na magdesisyon para sa kanilang universidad. Binanggit niya na sa paglala nga raw ng sitwasyon sa loob ng catacombs ay pumapasok na rin ang kanilang mga low-ranked martial artists. Kung halos lahat nga raw ay ginagawa na ito, bakit naman daw nila bibigyan ng espesyal na pribilehiyo ang mga kaanak ng kanilang mga alumni? Nagsalita si Principal Wu Kuoshan at sumang-ayon sa mga sinabi ng ating bida. Malaki na nga raw ang naging pakinabang ng kanilang mga alumni sa pangalan ng kanilang universidad, kaya dapat lang daw silang tulungan ng mga ito. Tinanong ni Dean Huang Jing kung ano naman daw ang dahilan ng ating bida sa panukala nito na dagdagan nila ang produksyon ng mga pills at sandata ng Magic University. Pinaliwanag ni Fang Ping na ang paggamit nga raw ng mga pills ang tanging paraan para mapabilis nila ang progreso ng paglakas ng mga low-ranked martial artists. Pero hindi nga raw sapat ang mga pills na natatanggap at nagagamit ng kanilang mga estudyante. Mayroon nga raw silang 6,580 estudyante sa kanilang universidad. Sa kasalukuyang supply nga raw ng Magic University ay halos makakatanggap lang ng tig-iisang pill ang lahat ng mga estudyante ng bawat rank sa kada isang buwan. Kung gusto nga raw ng isang estudyante na i-maximize ang absorption at progress rate nito ay kailangan nitong kumonsumo ng 10 pills kada araw. Binanggit ni Fang Ping na kailangan nga raw makapag-provide ng kanilang universidad ng hindi bababa sa 20,000 pills sa kada isang buwan. Nais niya lang naman daw na mapataas nila ang kanilang produksyon at nang makayanan na nilang suportahan ang kanilang universidad nang hindi nangangailangan ng tulong ng iba. Sinabi ni Dean Huang Jing na imposible raw ang plano ng ating bida dahil mangangailangan nga raw sila ng 100 bilyon bago sila makagawa ng isang on-campus production line. Sa mga raw materials pa nga lang daw ay mangangailangan na sila ng hindi bababa sa 30 bilyon. Ang halaga nga raw na ito ay katumbas na ng total na kita ng kanilang mga miyembro mula sa shares na hawak nila sa 2 pangunahing kumpanya. Pinaliwanag ni Dean Huang Jing na binibigyan nga raw sila ng kanilang gobyerno ng 26 na bilyon kada taon, at 40 bilyon naman daw ang gastos ng kanilang universidad sa mga pills at sandata na ginagamit ng mga estudyante. Sinabi ni Huang Jing na bukod daw sa hindi nila maibibigay ang mga kakailanganin ng ating bida ay hindi rin daw papayag ang 2 pangunahing kumpanya sa pinaplano nito. Tumugon si Fang Ping nang sa paglaki nga raw ng kanilang produksyon ay sa pagbilis rin ng paglakas ng kanilang mga estudyante. Kapag nagkaroon ng araw ang mga ito ng sapat na lakas ay mas lalaki na rin ang kikitain ng kanilang Magic University. Bukod nga raw sa makakaya na nilang suportahan ang kanilang universidad ay maaaring maipagpatuloy pa rin nila ang pagsusupply ng mga raw materials sa 2 major companies. Ginamit na rin ni Fang Ping ang pagkakataong ito para itanong kung bakit ba raw napakalaki ng kinikita ng 2 pangunahing kumpanya. Sila nga raw mga martial artist ang sumusuong sa panganib para makakuha ng mga raw materials pero bakit nga raw mas maliit pa ang napupunta sa kanila? Sinabi ng ating bida na lagi nga raw ng mga itong binabanggit na ang isang martial artist ay dapat magkaroon ng lakas ng loob para magawa nitong makipaglaban sa oras ng pangangailangan. Pero hindi nga raw ito magagawa ng iba nilang mga estudyante dahil hindi naman daw ang mga ito nakakatanggap ng sapat at tamang training. Binanggit ni Fang Ping na hindi na nga raw siya mahirap at nakakaya na niyang humanap ng mga pills na kanyang kakailanganin. Nakakaya na niya nga raw makapagpalakas ng mabilis at ito nga raw ang hindi nagagawa ng ibang mga estudyante. Ayaw na nga raw sana niyang makakita pa ng isang namamatay na martial artist sa sandaling pumasok sila sa loob ng catacombs nang dahil lang sa kulang ang taglay nitong lakas. Napabuntong hininga na lang si Dean Huang Jing sa ginagawang pangungonsensya ni Fang Ping.
Sinabi ni Principal Wu Kuoshan na kahit sumang-ayon daw sila sa mga pinaplano ng ating bida ay hindi pa rin daw ito papayagan ng kanilang gobyerno. Tumugon si Fang Ping nang kung hindi nga raw ang mga ito papanig sa kanila. Kapag pinatawag nga raw sila ng mga ito sa isang labanan ay wag daw ang mga itong magagalit kapag tumanggi ang mga martial artist ng kanilang unibersidad. Sinabihan ni Din Huangjing ang ating bida nang napakapangahas daw nitong magsalita. Nangatwiran si Fang Ping nang ito nga raw ang kanyang sinasabi dahil ito ang kanyang pinaniniwalaan. Isinakripisyo na nga raw ni Grandmaster Yuren ang sarili nitong buhay at ngayon ay mayroon silang dalawang bagong prinsipal para punan ang mga naiwan nitong tungkulin. Ganun pa man ay hindi raw sila dapat magpadala sa alon at kailangan nilang gumawa ng paraan para ipaglaban ang kanilang mga sarili. Binanggit ni Fang Ping na isa pa nga lang daw siyang rank 4 martial artist kaya wala pa siyang otoridad na makipagnegosasyon sa mga ganoong kahahalagang bagay. Sinabihan niya sina Principal Wu Kuoshan at Din Huangjing nang bilang mga namumuno nga raw sa kanilang unibersidad. Kapag wala nga raw ang mga itong balak na makipagtulungan sa kanya ay kalimutan na lang daw ng mga ito ang lahat ng kanyang mga sinabi. Nagparinig si Fang Ping nang maglibing na lang daw sila ng maglibing ng maraming bangkay ng mga martial artist. Makakaya niya naman daw makaligtas kaya hindi nga raw siya nag-aalala, wala rin naman daw halaga sa kanya ang buhay ng ibang tao. Sinabihan ni Principal Wu Kuoshan ng ating bida nang hindi na raw nito kailangang magparinig sa kanila dahil naiintindihan naman daw nila ito. Pero kahit nga raw isa siyang rank 8 at isang rank 7 si Huangjing ay wala rin silang sapat na kapangyarihan para makipagnegosasyon sa mga ganoong bagay. Binanggit ni Fang Ping na rank 9 Grandmaster na raw ang Guardian of the South na si Wu Chuan at isa nga rin daw ito sa mga alumni ng Magic University. Tumugon si Principal Wu Kuoshan nang hindi na nga raw ito mapapagalaw ng kanilang universidad dahil ito na ngayon ang Guardian ng Timog. Sinabi ni Fang Ping na halos anak pa naman daw ang turing ng namatay nilang principal kay Grandmaster Wu Chuan. Kung ayaw nga raw nitong tumulong ay mas mabuti pa na alisin na lang nila ang lahat ng ugnayan nito sa kanilang universidad. Hindi na nga raw nila ito kikilalanin bilang isa sa mga alumni ng Magic University. Sinabihan ni Wu Kuoshan ng ating bida nang napakatapang nga raw nitong magsalita kahit na isa pa lang itong rank 4 martial artist. Kahit nga raw ang rank 9 Grandmaster na si Wu Chuan ay hindi makakayang banggitin ang mga salita na sinabi nito. Naisip ni Principal Wu Kuoshan na isa pa nga lang daw rank 4 ang ating bida pero gusto na agad nitong magpatalsik ng isang rank 9 Grandmaster. Tiyak nga raw na mas tatapang pa ito kapag nakarating na ito sa rank 9. Sinabi ni Fang Ping na lahat nga raw ng kanyang mga binanggit ay para sa kapakanan ng kanilang universidad. Sinusubukan niya lang daw kuhanin kung ano ang nararapat para sa kanila. Sinabi ng ating bida na hindi nga raw siya masaya sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang universidad at ayaw niya nga raw maging isang martial artist na basta na lang tutunganga at walang gagawin. Marahil ay hindi raw siya kasing talino ng mga Grandmaster dahil magkaiba ang kanilang posisyon. Pero ang alam niya nga lang daw ay hindi sana nagbuwis ng buhay ang kanilang mga estudyante at mga teaching advisor kung mas maganda lang sana ang kanilang sitwasyon. Nagbow si Fang Ping at pinasalamatan ng dalawang Grandmaster sa pakikinig ng mga ito sa kanya. Inamin niya rin sa dalawa na alam niya raw na napasobra siya sa kanyang mga sinabi. Umalis na si Fang Ping at iniwan na sina Principal Wu Kuoshan at Din Huangjing sa loob ng opisina. Hindi agad nagsalita ang dalawa dahil pinag-iisipan pa nila ang lahat ng mga binanggit ng ating bida. Inaya ni Wu Kuoshan si Huangjing nang subukan nga raw nila na isagawa ang mga plano ni Fang Ping. Pumayag agad si Huangjing pero binanggit rin ito na kapag nagbago na raw ng paninindigan ang kanilang Magic University ay nangangamba siya kung ano ang mangyayari sa ibang mga universidad. Tumugon si Wu Kuoshan ng malamang nga raw ay gagawin rin ng mga ito kung ano ang mas makabubuti sa kanila. Hindi na nga raw nila kailangang intindihin ang iba dahil ang Magic University lang ang sakop ng kanilang kontrol. Napabuntong hininga si Principal Wu Kuoshan at sinabi na talagang tumatanda na nga raw siya dahil nawawala na nga raw ang kanyang passion bilang isang martial artist. Sinabi ni Din Huangjing na hindi nga raw nila maaaring hayaan na mapunta sa mga estudyante ang lahat ng spotlight, mayroon nga raw siyang suhestyon na maaari nilang gawin. Sa mga oras na ito ay isinasagawa na nina Principal Wu Kuoshan at Din Huangjing ang kanilang napagdesisyonang plano. Nagtaka ang mga ordinaryong tao kung saan nagmumula ang malalakas na tunog na kanilang naririnig.
Pagtingala nila ay doon nila nakita ang 10 Grandmaster ng Magic City na lumilipad ng mabilis sa itaas ng mga nagtataasang gusali. Pinakiusapan ni Fang Ping si Vice Dean Li Changseng nang huminto na raw ito ng pananakit sa kanya. Nangatwiran si Vice Dean Li Changseng nang sinasanay niya lang naman daw ang ating bida at nang magkaroon ito ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga mid-ranked martial artist. Hindi mapigilan ni Li Changseng na hindi makaramdam ng inis at inggit. Naisip niya na 10 Grandmaster nga raw ng kanilang Magic City ang nagtungo sa Capital City para maghanap ng gulo, pero hindi man lang daw siya ng mga ito inimbitahan at sinabihan. Napaisip naman si Fang Ping kung nasisiraan na ba raw ng ulo ang mga nakausap niyang Grandmaster. Binanggit niya nga raw na kailangan nilang ipaglaban ang kanilang universidad, pero hindi niya naman daw sinabi na literal ang mga itong makipaglaban. Huminto sa paglipad ang 10 Grandmaster noong salubungin sila ng iba pang mga Grandmaster sa pagitan ng boundaries ng Magic City at Capital City. Ang isa sa mga Grandmaster na sumalubong kina Principal Wu Kuoshan ay ang Ultimate Pick Rank 9 na si Zhang Tao, at ito ang kasalukuyang Education Department Head ng kanilang bansa. Sinabihan ni Grandmaster Zhang Tao ang grupo ni Wu Kuoshan nang dapat daw ang mga itong mag-submit ng aplikasyon kung gusto ng mga itong mag-apply ng expansion at mass production license. Binanggit niya rin na labag nga raw sa kanilang batas ang ginawa ng mga itong paglipad sa kalangitan patungo sa Capital City. Nangatwiran si Principal Wu Kuoshan nang ayaw na nga raw nilang maghintay ng napakatagal at gusto raw agad nila ng agarang resulta. Sinabihan ni Zhang Tao ang mga Grandmaster ng Magic City nang mukhang sinusubukan nga raw ng mga itong manindak. Nagsalita ang Intermediate Rank 8 at ang Vice Military Commander na si Tian Mo at sinabi na may itatanong daw siya kay Chief Zhang Tao. Tinanong niya kung paano na lang daw ang kanilang Magic City kung halos lahat ng mga pinakamalalakas na martial artist ng kanilang bansa ay nagbabantay sa Capital City Catacombs. Ngayong taon pa nga lang daw ay napakaraming tao na ang namatay sa kanilang panig habang binabantayan ang lagusan ng Magic City Catacombs. Pero kapag humihingi nga raw ng tulong ang kanilang universidad sa ibang mga sektor ay halos pinupuna sila ng lahat. Binanggit ni Vice Commander Tian Mo na mahigit na nga raw sa 10% ng kanilang mga teaching advisors ang namatay ngayong taon habang nakikipaglaban. Noong nakaraang taon nga raw ay nawasak ang Tianan Catacombs area pero higit na mas marami pa rin daw ang namatay sa kanila ngayong taon kumpara sa mga ito. Tinanong ni Vice Commander Tian Mo kung mas nararapat ba raw talagang mamatay ang mga napapalakas nilang martial artist kumpara sa iba. Sinabi niya na kapag hindi nga raw sila ngayon nakatanggap ng sagot mula kay Chief Zhang Tao ay wala na raw silang mukha na ihaharap sa kanilang mga estudyante at mga teaching advisors. Mas mabuti pa nga raw kung sumugod na lang sila sa loob ng catacombs at bumasak ng isang syudad kahit na mamatay pa silang lahat. Nagalit si Grandmaster Zhang Tao sa ginawang pananakot ni Vice Commander Tian Mo. Sinabi ni Vice Commander Tian Mo na si Zhang Tao nga raw ang pangalawang pinakamalakas na rank 9 at lahat nga raw ng mga anak nito ay puro na Grandmaster. Hindi na nga raw ito namumroblema sa mga resources, pero paano naman daw ang mga estudyante ng Magic University? Ang lahat nga raw ng mga universidad ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Department of Education, pero hindi nga raw ng mga ito ipinaglalaban kung ano ang makakabuti sa kanila. Tinanong ni Vice Commander Tian Mo si Zhang Tao kung paano raw nito napapanatili ang posisyon nito na pagiging department head kung napapabayaan nito ang kanyang tungkulin. Sinabihan ng isang lalaki si Vice Commander Tian Mo nang mag-isip daw muna ito bago magsalita, alam naman daw nito kung ano ang nangyari sa mga anak ni Chief Zhang Tao. Tinanong ni Vice Commander Tian Mo nang ano naman daw kung namatayan nito ng mga anak, binanggit niya na lahat nga rin daw ng kanyang mga anak at mga kapatid ay patay na rin ngayon. Napahinto sa pagsasalita ang isa sa mga Grandmaster ng Capital City matapos marinig ang tugon ni Vice Commander Tian Mo. Sinabihan ni Chief Zhang Tao ang mga Grandmaster ng Magic City nang kailangan daw ng mga itong sundin ang tamang proseso at hintayin ang paglabas ng resulta. Hindi nga raw ng mga ito maaaring puwersahin ang kanilang gobyerno na gumawa agad ng agarang sagot. Nangatwiran si Principal Wu Kuoshan nang wala naman daw silang intensyon na puwersahin ang mga ito, pero hindi nga raw sila maaaring tumunganga na lang dahil wala na raw silang ibang pagpipilian. Magbubukas ng araw ulit ang Magic City Catacombs kaya kailangan na ulit nilang papasukin ang kanilang mga estudyante at mga teaching advisor para harapin ang mga kalaban.
Kapag nagpatuloy nga raw ang kanilang sitwasyon ay hindi na rin magtatagal at wala nang matitira sa kanilang unibersidad para makipaglaban. Binanggit ni Principal Wu Kuoshan na hindi lang daw sila nagpunta sa capital city para mag-apply ng pagpapalaki ng kanilang produksyon, naroon rin daw sila para mag-request ng kinakailangang operation license sa pagbibenta nila ng mga pills at mga sandata. Sinabi niya rin na malaki na nga raw ang kakulangan ng mga teaching advisor sa Magic University, kaya sana nga raw ay mabigyan sila ng Department of Education ng mahigit sa 100 mid-ranked teaching advisors na magtuturo sa kanilang universidad. Binanggit din ni Principal Wu Kuoshan na nitong mga nagdaang taon nga raw ay nalampasan na ng kanilang Magic University ang resulta ng mga taga-Capital University, pero mas malaki pa rin daw ang ibinibigay sa mga ito ng gobyerno kumpara sa kanila. Nakakatanggap nga raw ang mga ito ng 35 bilyon samantalang 26 na bilyon lang daw ang sa kanila, lamang nga raw ang mga ito sa kanila ng 9 bilyon. Sinabi niya rin na hindi pa nga raw sapat ang kanyang kakayahan para mapunan ang mga tungkulin na ginampanan ng dati nilang prinsipal. Ang huli niya nga raw request kay Chief Zhang Tao ay ang padalhan sila nito ng isang rank 9 martial artist na mamumuno sa kanilang universidad. Natuwa ang mga Grandmaster ng Magic City sa husay ng pagsasalita ni Principal Wu Kuoshan. Sinabi ni Chief Zhang Tao kay Principal Wu Kuoshan na lahat nga raw sila ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para sa iisang layunin. Hindi na nga raw maiiwasan na mas malaki at mas maliit ang kontribusyon na maiambag ng iba. Sinabi ni Wu Kuoshan na higit pa nga raw sa sapat ang kontribusyon na naiambag ng kanilang Magic University. Tinanong niya kung paano nga raw nila poprotektahan ang kanilang bansa kung hindi man lang nila maprotektahan ang sarili nilang universidad. Ang ilan nga raw sa mga Grandmaster ng Capital City ay basta na lang nakaupo sa kani-kanilang mga ivory towers. Hindi nga raw ng mga ito naiintindihan kung gaano kahalaga ang bawat isang tangkay ng herbs o ng isang sandata na nagmula sa loob ng catacombs. Hindi nga raw ng mga ito alam kung gaano karaming dugo ang dumanak bago makarating sa mga ito ang bawat resources. Umiling ang isang rank 8 Grandmaster sa pagpaparinig ni Principal Wu Kuoshan. Ang lalaking ito ay si Zheng Minghao at isa itong CEO ng isang pill company. Sinabihan ni Vice Commander Tianmu si Zhang Minghao ng anong araw ang karapatan nito na kutsain ang kanilang mga hinaing. Ang mga walang hiyang kagayang araw nito ang mismong tinutukoy ni Principal Wu Kuoshan. Sinabi rin ni Vice Commander Tianmu na pupusta nga raw siya na marahil ay isa ito sa mga cult leader ng mga nakakalaban nilang kulto.